Hindi, Welcome po sa second hour ng Checkpoint 1062. Magandang gabi po sa mga bumabagtas po sa mga oras na ito, sa mga pangunahing kalsada sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa Metro Manila, dyan sa North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Parang inubo ako sa ano ni partner. Oo, napakarami. Cavite Expressway, hello po sa inyo, magandang gabi. Ang mata po ninyo ay sa kalsada. Pati po sa expressway sa ibang bansa. Hello sa inyo, guys. Kasi ang galing. Welcome po sa second hour ng Checkpoint 1062. Ako pa rin po si Alvin Diesel. May tinatawagan. Tayo ba yun? Hindi, doon yung Sa kabila yun. Ako pa si Alvin Diesel. Ako pa rin po si Erlo Brengas. At hello po sa atin lahat mga nakatuto ngayon sa Facebook and YouTube live streaming ng Wait lang, nabother ako sa Boko Easy partner. Radio na Aguila. Ano ka ba? May puting buhok din ako. Wag ka ano. Hindi, nabother lang ako dito sa ano. But anyway guys, ngayon po inuna na po namin ang live check at may makakasama tayong dalawang special guest for today. Good vibes naman tong magiging interview natin this time sa Magkwentuhan na muna tayo kasi puro tayo seryoso nung mga nagdaang araw. At saka sakit na sa batok, brad eh! Para kaming masakit na sa batok! High blood. Alright, makakasama natin for today. Hindi po Zoom, kundi live! Makakasama natin. Katabi natin sila pareho. Unahin natin si Sir Rogelio Medina. Isa po siyang freelance journalist. At si Sir, ano nga pangalan ni Sir? Si Sir Stuart Pantilaga, SCPA Development Owner po sa pagnenegosyo naman siya ng in short, isa po siyang negosyante. Yan. Ayan po sir, welcome po sa Checkpoint 1060, welcome po sa Radyo Aguila. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Magandang gabi po. Yan. Okay. Unahin natin si Sir Rogelio. No? Sir, ayan. First time niya daw guesting for the radio program. First time po sa programa niya. Ayun, sa programa. Okay, Sir Rogelio, ayun. First things first, yun, freelance journalist kasi 'di ba sa amin kasi mga journalist talaga rin kami nito ni partner. So, ano po, bakit pinili niyo pong profesyon ang pagiging isang freelance journalist? Actually, yung pagiging journalist ko kasi nagtatrabaho naman ako may full-time job ako that time. Okay. Sa corporate planning ako ng government. Okay. Sa Center for International Trade Exposition sa Department of Trade Industry. Sa DTI. DTI pala si Sir. After work, I do a mission. Yun. Okay, so ang unang article ko yata that time was about Golden Acres, sa mga matatanda. Okay. Good article topic to start with po. And then I started doing an article po sa Golden Acres. May in-interview ako matanda ron. And then lumabas yung article sa Evening Post, edited by Kerima Polotan Tobera at that time. So yung binigay sa akin ng Evening Post, ibinigay ko doon sa in-interview ko. Okay. So that's how it started. It's really a mission. Apo, Sir Rogelio, kasi nabasa na namin before yung inyo po mga articles sa tabloids, even online. So, what makes your write-ups inspiring para sa mga kabasa nito? Ano yung parang way nyo ng pagsusulat para yung makabasa maging way yon para ma-inspire po sila? Gusto rin nila na pasukin yung pagiging freelance journalist or di kaya pasukin na rin yung mundo ng pagsusulat. Sa write-ups, gano'n. Kasi nag-start ako sa human interest. Human interest hanggang. Yun yung forte ko, human interest hanggang. Pero nagsimula ako sa pagsusulat sa sports. So, sabi nila pag nasimula ka raw sa sports, kaya mo na sa ibang section. So, yun ang nun. Saka malingwahe ang sports, diba? Pwede ka mag-English, pwede ka mag-Filipino doon. Saka yung dramatic yung words na ginagamit sa sports. Yun, sa mga gustong pumasok sa siyempre maging matyaga kayo kasi naranasan ko yung rejection. Several times. So, hanggang sa napansin ako na international
publications. Yes. So, Gulf News sa Middle East. Wow. Golf News. Nagagolf na pala si Sir Rogelio. Wag niyong iismulin na to ngayon. Taga dun yung nanay ko sa Sa Middle Dubai. East. Sa Dubai, oo nga. And then, sa Japan naman, Japan Times. Ayun. Wow. So, Saka- Sir Rogelio, ano po yung kumbaga masasabi mong madali at mahirap sa pagiging isang freelance journalist? Oo nga. Hindi stable. Siyempre, pag freelance ka sa Philippines, hindi stable kasi per article ang bayad. Yes. Pero sa ibang bansa, katulad ng Germany, sa Hamburg, mas gusto na maging freelance. Kasi the more na marami kang masusulat eh. Saka sa ibang bansa, yung pitch pa lang, may bayad na. Yung bang Saka, tipong magbibigay ka ng certain topic tapos pag nagustuhan nila, sir, Meron na agad. meron na agad. Meron. Because actually may contract na. Interesting. May contract na. Ganun. Usually, ang gustong-gusto lang sa science. Opo. Ayun. Sa science. Because usually, the minimum paid per article is $1,000. Malaki na Science rin po articles, yun. Malaki science na rin po yun, sir. $1,000. Laki Kapag na. sulat nga. Nag-load. Saka may writer's guideline naman eh. Ayun pala, okay. Anong ba tawag doon? Merong May sa may dyaryo standard kasi. standard rights, may standard din Oo. sila na sinusundan. Parang Parang ano, pagsusulat. para ano lang kasi yan eh. It's all about, it looks like our profession sa TV, radio, yung way ng pagsusulat. Yung kanila kasi medyo kailangan lang talagang Sa mas broadsheet. malawak. Oh, It's a broad saka sa broadsheet din broad po type kasi, of sa news papel, kasi, oo. Sa dyaryo, ganun. In some certain cases, meron din sa tabloid, ganun, sir. Pero sabi nga nila kasi partner, even even Sabi sa yung inyo eh. malalim na detalye ng isang storya, pwede mong ilagay sa broadsheet. Oh. Sa amin kasi sa broadcast, kailangan mong gawing mas kailangan makamasa at At for saka sure, i-shortcut mo na lang. At saka dapat magtugma yung Oo. sinasabi mo, yun doon sa nakikita din nila. Para Ayun. kahit pa paano kasi, ganun Tama po yun, yun sa tama. profession Oh, po it's all namin. about TV kasi sa kanila TV abroad. and radio, mixed in one. Ganun. Ayun. Mixed bag of things po sa profession po namin. Pero good to know po, sir, na kahit pa paano sa pagiging freelance journalist po ninyo, na-enjoy niyo naman po, Sir Rogelio. Na-enjoy ko talaga yung pagsusulat. Ayun. Yung tipong tablado sa ganitong bla 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 ganito. Yung mga ganyan sa dyaryo, yung mga banat sa dyaryo, yung mga tagilid sa kartada. Parang ibang dyaryo yun pare. Oo nga. Tapos, iba pa yung pagiging columnist kasi Iba pa po yun. Okay. may free ka doon. Yung kahit anong Free speech. free speech. Free speech. So, depende din sa ano. Parang gusto Depende maging kasi sa akin ngayon, columnist. like mo on people, events, places yun sa Ayun. Okay, balikan natin si Sir Rogelio. Ayun, papunta naman tayo kay Sir Stewart. Ayan, Sir okay. Stewart, una po sa lahat, para sa kabatiran na po ng mga nakikinig sa atin Ano sa po yung, radyo. kumbaga, specialization ng negosyo ano yung niyo po? Ayan. specification po ng negosyo po ninyo, sir. Ibahagi na po natin sa ating listeners. Hi, good evening everyone. Thank you for inviting us here. Salamat, no. Our pleasure, sir. Yung po namin, ang business po namin is roofing solutions. All about bubong. Kasama po din yung trusses doon. Of course. We are 10 years or becoming 11 years now this coming July. And kumbaga yung expertise namin pagdating roofing specialist po kami. Sir Stu, bakit nyo po naisip na about sa roofing yung maging pinasok nyo pong negosyo po? Sa sobrang dami ng mga maaring subukan na negosyo po sa paligid, bakit pagiging roofing specialist po ang naiibigan nyo po? Actually, there's a long story, before we start out the roofing solutions na business. Naghanap kasi kami, we started in junk shop. So the junk story, real story there, yung junk shop po talaga. So walang resources, so 50,000, it's worth 50,000 we started. So naghanap kami ng mga murang yero, actually second hand, to start up tong vacant lot para lang makapagsimula ng business. So doon nag-innovate po yung ideyang yun. And then sa kakahanap namin, tapos nagbenta kami ni junk shop, tapos
na pagtanto namin na yung mga used na mga yero, kaya pa siya kasi may mga nangailangan pang board up, pang bakod. So marami nangailangan. So tapos nagbenta kami ng murang yero bakal hanggang mga pandemic time, before pandemic 2019 start up kami ng roofing na kasi bakit nagtitinda kayo ng yero, bakit wala nagkakabit. So kung wala siguro installation na nangyayari, baka malamang wala kami. Wow. So nag-innovate po yung business namin from that pagbebenta ng mga murang yero. Ayan. Sir, ngayon nakwenta niya na sa amin kung paano nagsimula yung negosyo. Tanong na namin, sir, ano po yung isa sa mga naging struggles po ninyo when it comes po sa negosyo po ninyong pinasukan, sir? Ang sobrang struggle namin ngayon kasi sobrang dami ng competitors. Ayun nga, yun Ayun nga. nga, marami Actually, nang umaagaw ng atensyon ng mga... even the mga planta, then sila nagbebenta. So, pero ang pinaka-age po namin doon kasi marami din mga manluloko. Yes. Ayun. So, Ay, oo. ang pinaka-age po namin, number 1, customer service. Ayun. Yan. So, we're after yung that. tipong kahit na marami kayong competitors pero Yes. kapag Bawi naman sa customer bumabawi service. naman sa sir, mayroon pa kayong gustong ganito, may ganyan, may gusto ko kayong paggawa, may idadagdag pa doon sa una na po ninyo na purchase or ganun mga. Yes, actually, when we started talaga, ako talaga nagde-deliver. Somehow, ngayon lang lately lang, mga 6 months ago na medyo hindi ako nagde-deliver. So, we attach doon sa value sa customer. Natutuwa sila, bakit ikaw nagde-deliver? So that naging kaibigan namin, yung mga lahat ng mga customer namin. So, nakapag-touch kami. Katulad dito sa Project 6. Yes po. During pandemic time, yung bahay ni kapitbahay doon sa may aliwan, Oo. halos lahat doon nagiging customer namin. At lahat ng mga customer na na-experience namin, sa ECPM pa kami before, na nag-transferring yung spirit because of good customer service, fast actions, kung may problema, na-action na namin agad. Ayun. Because I am very sensitive to address all concern, lalo na pagbubong. Kasi katulad nito, maganda-ganda tong ceiling mo. Ang ganda ng setup mo. Kapag tumulo yung bahay mo, sira lahat, pati mga investments. Ayun. Ayan. Oo. So, kailangan siya talagang pukusan at saka maayos at quality at saka dapat durable materials that we provide with our Siyempre clients. yung paboritong termino yung tatagal sa panahon, makikisama siya sa panahon. Ay, at saka isa din talaga sa yung tiwala ng public at ng customers, yung pinaka-importante kapag nagpo-put up kayo ng isang negosyo. So kami ni partner, magiging mag-partner kami. Hindi lang namin alam kung anong klaseng business ang kukunin namin. Baka nagulat na lang kayo, may open kami. Tungkol sa aso, total mahilig ka naman sa dog is. Yun lang. Anyway, Sir Rogelio and Sir Stuart. Ito na, ibibigyan na namin po Sir Rogelio and Sir Stu ang hapag po kung meron kayong mga nais pong sabihin sa mga listeners po natin about sa naging experience nyo po all throughout and kung ano, may mga mensahe po ba kayong nais na sabihin naman sa mga listeners po natin. Sa inyo na po ang hapag. Go ahead po. Sir Rogelio po muna. Alam ko na sa AI tayo ngayon. Yes. Ayan, Artificial yan. intelligence. So, parang nagiging mas madali ang trabaho. Napapadaling buhay, sir. Pero dapat maging responsable. Yan. So, iba pa rin yung human intervention. Oo. Correct. Kaya ilang doon ng ko. So, actually, maating ako lagi ng seminar tungkol sa AI. Journalism ngayon. Yes po. Talaga. Parang kumbaga sa AI is not to replace, parang to assist you lang. To help you mapabilis ang trabaho. Ayan. Kasi minsan may mga paulit-ulit, di ba? Para at least Yes. Ayan. Si Sir Sir Stuart. Stu. Ayan. Sir Alright. Stu. Gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga supporters namin around the world kasi naging OFW ako. Ayun. Wow. They're watching right now. So throughout the nations, monitor sa amin. Thank you kay Ma'am Lalin of La Visual Corporation. Ayan. Lalin, hello.
Salamat, Ma'am Lalin. Yeah, po. Kahit nasa church siya, una yung nagmo-monitor. Thank you so much sa lahat ng mga client namin, sa lahat ng mga customers, mga contractors that they keep on trusting ECP development right now, ang ECP development. Kaya nagiging ECP development kami right now. Not only ECP M3 billing before, para magiging broader yung aming services and na ino-offer sa aming mga clients. Tama, Good to know po yung sa Good to know, good to know. paglago po ng inyong negosyo, paglawak pa po ng maaari po ninyong mai-serbisyo po sa ating mga kababayan. And with that po, Sir Rogelio and Sir Stu, maraming Thank you salamat po. Thank you po for gracing the tonight. show tonight. Isa pong karangalan na pinuntahan kami ng guest namin live. Nilusob pa yung term natin. Kasi ang Pinuntahan- expect namin talaga mag-online lang talaga sila. Zoom Pero- interview po sana. Pero It's a clap for Opo, them. maraming salamat po sa effort po to be here on a Sunday night. Live na live po sa Mhm. Radyo Aguila. Maraming salamat po. Salamat. Ingat po. Muli, si Sir Rogelio Medina, isa pong freelance journalist. Pakan natin sila, guys. At si Sir Stuart Puntilaga, businessman, may-ari po ng SCPA Development. Sana na-inspire kayo, lalo na doon sa mga kababayan natin, mga mga Gen Z OFW dyan. over there na nagbabalak umuwi. Mga Gen Z dyan na nanonood sa amin, nakikinig ngayon ng Radyo Aguila na nag-iisip na pumasok sa mundo ng pagnenegosyo o pasukin yung makulay, medyo magulo at times na mundo ng journalism. Ito, yan. You have been talked about that, ladies and gentlemen. Ayan, kami ni partner, pinasok na namin itong opisina. Kaya nandito kami ngayon. Brad, dinanto ka na ba? Alright, partner. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po. At muli, maraming salamat po sa La Visual Corporation. Thank sa you, Ma'am suporta po. Laling. Ma'am Laling. Sama lang po na shoutout! Magbabalik po ang Checkpoint 1062!